evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Afro Anime. And today, let's continue sa pag-uusap natin tungkol sa Voltes 5 Legacy. At nandito na tayo sa episode 54. Okay? So again, madalian lang kasi isa na to sa mga last na mga episodes natin na magre-review tayo by episode. So next is by group na ito. Group of episodes na. Okay, so dito na sa episode 54 at nagsimula ito nang si Big Bird ay nag-infiltrate sa lugar ni Zul. Kasi nga nakarating na siya dun sa isla ni Zul, which is dun niya tinago si Ned Armstrong or si Rutger. Okay, and then ang Voltes team naman ay nahihirapan sa pagtalo kay Zoldyar. Siyempre, dahil kulang nga silang isa kasi wala naman doon si Big Bird at nandun sa isla kung saan isi-save niya sana ang papa niya. And then si Rutger naman ay kinulong at may isinulat sa kanyang damit. Ay, ano kaya ito? At hindi natin alam. Hindi pa natin alam kasi hindi pa naman pinakita, di ba? And then, successful ang pag-infiltrate dito ni Big Bird at natalo niya yung mga kawal na nandun, ng mga Bosanians. And then, Big Bird at Ned ay tuluyan na nagkita at nailigtas niya si Rutger or si Ned Armstrong sa kamay ni Zul. Una pa ngang yumakap doon si Big Bird sa papa niya. Talagang sayang-saya si Big Bird dito kasi nakita niya na talaga ang totoong papa nila. Tapos, itinakas niya si Ned Armstrong sa isla. Palabas muna sa kuweba pala. Hindi pa pala sa isla, but sa kuweba pa lamang. Okay. At si Rutger at si Big Bird ay napalaban sa mga Bosanian na mga kawal natin. And then, nahuli ulit si Rutger sa isang flying saucer na mga Bosanian, which is yun ay sinugo ni Zul. Then, ang Voltes team, di pa rin makatakas kay Zoldyar kasi nga hinahabol sa nito with, kasi si Zoldyar dito is parang form pa lang ng parang kabalyero na nakasakay si Zoro, and then nakasakay siya kay Jeru, which is yung kabayo. Yeah. And then, ayun nga, nahihirapan siya kasi hindi siya makapag-combine na maging isang Voltes 5. Pero ito pala, bago yon nangyari ay si Big Bird ay binigyan ng parang yung sinulat na damit ni Ned Armstrong, and then ibinigay niya ito at sabi nito ay magagamit ito baka sakaling hindi sila ulit magkita or mahiwalay naman sila ulit. So ayun, yun yung dinala ni Big Bird at yun ang patunay niya na talagang si Ned Armstrong na ang nakasalamuhan niya o ang nakita niya sa kuweba na yun at sa isla. And si Big Bird naman ay bumalik sa CBF at nag-report kay Dr. Hook at ibinigay ang punit na damit na may sulat na galing kay Ned Armstrong. At sabi niya, ipapadikod niya ito kay Dr. Hook at sa kanyang mga kasamahan para malaman kung anong mensahe ang gustong sabihin ni Dr. Ned dito. Nag-report naman ngayon si Zul kay Zambojil at sinabi ang lahat-lahat na kanyang nalaman mula sa memorya ni Rutger. Pero ayaw ni Zambojil na malaman ito ni Zardos kasi lahat na nakita doon ni Zul na about na meron siyang 3 kapatid na piloto ng Voltes 5 at buhay pa si Rutger. Ayaw yun ipasabi ni Zambojil kasi alam niya baka merong pwedeng magbago sa isip ni Zardo sa pagsakop sa Terra Air 2. Tapos si Big Bird naman ay nakabalik na sa kanyang mga kasamahan at ayun na nga, nag-volt in na sila para talunin nila si Zoldyar. At ayun, bardagula na at nagpa-soundwave attack dito si Zoldyar, which is naging malaking epekto kay Voltes 5 at ayun nga, nahirapan sila. So ginamitan ni Voltes 5 ng Voltes Bazooka versus sa Lance or sa yung parang, hindi na espada, but spear o ang tawag din ay Lance na gamit ni Zoldyar dito at nawasak ang Lance at ang upper body dito ni Zoldyar. Pero may kakaibang kapangyarihan dito si Zoldyar na kaya niyang mag-regenerate. Yes, nag-regenerate dito si Zoldyar, which is kakaiba para sa isang beast fighter. So ayun na nga, at si Zul naman ay may bagong lungga at ginamitan niya na naman niya ulit si Rutger ng aparato para basahin pang iba't iba pang mga memorya nito at mga nalalaman tungkol sa Bosania, sa Earth, sa pagiging Rutger at sa pagiging Ned Armstrong at pagiging pinuno ng mga rebelding Bosanians. At ginamit naman ang panakot ni Zul kay Rutger kung hindi siya makikipagtulungan na papatayin niya ang 3 anak niya na nandun sa Voltes 5. Pero ayun nga no, paano yun naman mapapatay? Hindi nga nila matalot na si Voltes 5. Okay. So yun nga, ginamit na ni Voltes 5 ang laser sword para matalo na nga dito si Zoldyar. At yun na nga, inatake niya ito sa likod. Yes, sa likod. Kasi parang nag-slide doon si Voltes 5 and then tinira niya ito or hiniwa niya ito sa likod. At ayun nga, na
talo nila si Soldier at panalo na naman ang ating Voltes 5 dito. At then, bumalik na sila doon sa CBF at nag-meeting sila kasama si Dr. Hook at nalaman nila ang nasa damit ni Dr. Ned Armstrong na mga numero pala. Ito pala yung mga numero. At ang numero ito pala ay isang log entry number kung saan ito ay nagtutukoy sa kung saan pwedeng makita si Ned Armstrong. Para siyang, let's say, para siyang GPS. Parang ganun. Na malalaman mo kung saan ang taong yun. So, ayun na. Pero yun nga, negative talagang masyado si Mark dito. Sabi nga, magpapauto na naman ba ang mga Armstrong Brothers natin dito. Kaya yun, medyo nagka-away-away pa sa ng konti si Big Bird at si Mark. Pero mabuti na lang na go green signal naman si, si Steve, ng leader nila, na sige, hanapin natin si Papa. Tingnan natin kung tama ba to or siya ba talaga ang nandun sa log entry na yun or sa lugar na yun na sinasabi ng log entry number. So yun na nga, umalis sila at then yun, si Mark nagpaiwan. Hindi siya sumama. Okay, so yun yung nangyari sa ating episode 54 natin, which is, malaking, sa akin lang, sa part muna tayo sa Beast Fighter. Sa Beast Fighter, medyo nasayangan ako ng konti doon kay Soldier. Na ang bilis lang talaga ng pagkawala niya. Kaya niyang mag-generate, pero nung ginamitan siya ng laser sword, talagang nawasak lang siya ulit. For me, napakaliit na ng screen time ngayon ng mga Beast Fighter. More on tayo sa mga kadramahan ng family about kay Ned, about sa kay Mark, about kay Mark, sa pagiging Ned, kaya about dito, and then about kay Big Bird. So, more on tayo dito sa mga piloto at hindi masyado sa bakbaka ng mga Bozenians or ng mga Beast Fighter laban kay Voltes 5. Pero, it's okay naman kasi alam ko naman na merong gagawin pa dito si Zul for the next episode kay Soldier. Okay? So, yun yung hihintayin natin. Sana nga, still, maganda ang CGI. No question. Maganda pa rin ang CGI. Wala pa rin kupas ang CGI ng Voltes 5 dito. Tara, makita mong hinandaan siya. Ilang taon siya hinanda. Okay? So, yan lang. For this one, I think, unti-unti na tayong napupunta sa mga huling sandali. Kasi, na Voltes 5 Legacy. Kasi nga, as I'm having this review right now, sa tingin ko ay nasa episode 77 or 78 na yata. 77 siguro or 78. Kasi I think, sa nalaman ko is nag-extend naman ang Voltes 5 kasi meron sa idinagdag ng mga fillers, which is about kay Gilgan, na sana ay Beast Fighter, pero ginawa nila itong dalawang kambal, yes, which is ay nalimutan ko sino yung mga characters na yun na dinagdag nila, and then sino yung mga artista, pero basta kang isa is anak ni Robin Padilla, si Kylie Padilla yata yun. Ano yung lalaki, hindi ko masyadong kilala. Okay, so yun lang muna sa ngayon, and I hope na gusto niyo ang itong mga klaseng contents and vlogs natin. And if you like this kind of videos and contents, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa mga susunod ko pa na mga videos or contents, okay? That's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Today to the past, signing out. Uncle Anime, signing out. Let's vote in next time, but for now, let's vote out. Bye!